Magandang araw, ako po si Hyper Paganian. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang pangkat etniko sa ating bansa, ang ETA. Sila ay itinuturing na mga unang tao sa Pilipinas. Kaya ang kanilang kasaysayan at kultura ay may napakalaking papel sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngunit sino nga ba sila? Ano ang kanilang mga katangian at paano sila namumuhay? Yan ang ating alamin ngayon. So, bago natin mas maintindihan ang kanilang pamumuhay, mahalagang kilalanin muna natin kung sino nga ba ang mga ETA at ano ang um, nagpapakilala sa kanila bilang isang natatanging pangkat. So, ang ETA o minsan ay tinatawag ding AGTA o Negrita ay isang katutuwang pangkat sa Pilipinas. Matagal na silang narito bago pa dumating ang ibang lahi tulad ng mga Malay, Inchik, at Espanyol. Sila ay bahagi ng tinatawag na Austronesian peoples, ngunit sila ay naiiba dahil sa kanilang pisikal na katangian at tradisyonal na paraan ng pamumuhay. So, makikilala ang mga ETA sa kanilang maitim na balat, kulot na buhok, at maliit na pangangatawan. Ngunit kahit ganito ang kanilang pangkalahatang pisikal na katangian, mahalagang tandaan na hindi lahat ng ETA ay magkakapareho. May iba't ibang pangkat ng ETA na naninirahan sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng sa Luzon, Visayas at Mindanao. At bawat isa sa kanila ay may sariling dialekto, kultura at tradisyon. So, ngunit saan nga ba nagmula ang mga ETA at paano sila nakarating sa ating bansa? Alamin natin ang kanilang pinagmulan. So, ayon sa mga mag-aaral, maaaring dumating ang mga ETA sa Pilipinas noong 30 taon na ang nakakalipas. Noon, may mga tulay na lupa na nagdurugtong sa ating bansa at sa mainland Asia. Kaya posibleng naglakbay ang kanilang mga ninuno patungo sa ating kapuluan. Dahil sa tagal ng panahon, unti-unti na silang natuto at nag-adapt sa kapaligiran. Karaniwan, may nomadic o lagalag na pamumuhay ang mga sinaunang ETA. Ibig sabihin, hindi sila naninirahan sa isang lugar ng matagal. Patuloy silang gumagalaw upang maghanap ng pagkain, tiraan, at iba pang pangangailangan. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay batay sa kalikasan. Napakahusay nilang mangaso gamit ang mga pana at sibat, mangalap ng putas at halaman, at gumawa ng mga gamit mula sa kalikasan. Meron din silang malalim na kaalaman sa gubat. Alam nila kung alin ang ligtas kainin, paano gamitin ang halaman bilang gamot, at paano magtayo ng matibay na tirahan mula sa mga materyales na nasa paligid nila. So, dahil sa likas na malapit ang mga ETA sa kalikasan, mas pinipili nilang manirahan sa mga lugar na may malawak na kagubatan at kabundukan. So, alamin naman natin kung saan sila madalas naninirahan. So, ang mga ETA ay karaniwang matatagpuan sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng Pilipinas. Marami sa kanila ang naninirahan sa mga lalawigan tulad ng Zambales, Pampanga, at Bataan. So, kilala ang mga lugar na ito sa kanilang malalawak na kagubatan at kabundukan na nagsisilbing tahanan ng mga ETA sa loob ng libo-libong taon na. So, bagamat mas kilala sila sa Luzon, may ilan ding pangkat ng ETA na matatagpuan sa Visayas at Mindanao. Ngunit mas kaunti ang kanilang populasyon sa mga bahaging ito ng bansa, kaya hindi sila kasing dami ng mga ETA sa Luzon.
sa Luzon. So, marami sa kanilang naninirahan sa kabundukan at kagubatan, kung saan mas madali nilang naipagpapatuloy ang kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Isa sa mga um, Isa sa mga pangunahing lugar na kanilang tinitirahan ay ang Sierra Madre. Ang Sierra Madre is ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. So, ang mga ganitong lugar ay nagsilbing kanlungan o protection para sa kanila, lalo na nung panahon ng pananakop at sa tuwing may banta sa kanilang kabuhayan. So, hanggang dun lang po ang aking part. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Shanine E. Panagiton at ngayon dumako naman tayo sa kultura ng mga Eta. Ang mga Eta ay may kakaibang kultura dahil naniniwala sila sa mga espiritu at tagabantay ng kalikasan. Sa paniniwala nila, may mga espiritu sa bawat bahagi ng kalikasan tulad ng mga puno, ilog at bundok. Kaya naman, sobrang narespeto nila ang kalikasan dahil naniniwala sila na may mga nilalang na nagbabantay dito. Isa sa pinakamagandang bahagi ng kanilang kultura is ang kanilang paraan ng pagpapagaling. Sa halip na gumamit sila ng gamot o pumunta sa ospital, is gumagamit sila ng kanta at sayaw bilang pagpapagamot. Para sa kanila is may espiritual na kapangyarihan ang tunog at galaw na nakakatulong sa pagpapagaling ng may sakit. Dating naman sa paglilibing ng mga patay is hindi sila kagaya ng mga Tagalog o ibang mga pangkat na naglilibing gamit ang kabaong. Sa halip is binabalot nila sa banig ang katawan ng isang tao bago ito ilibing. Ginagawa nila ito bilang paraan ng paggalang sa kaluluwa ng yumao. Pagdating naman sa kanilang pamumuhay, eksperto sa survival ang mga Eta. Sanay sila sa pangangaso, pagtatanim at pangangalap ng pagkain mula sa kagubatan o mula sa gubat. Kung ilagay mo sila sa gitna ng kagubatan ng walang dalang gamit or walang dalang kahit anong gamit is kayang-kaya nilang mabuhay dahil sa kanilang kakaibang galing sa paggawa ng mga pana or iba pang gamit sa pangangaso. Noon, ang pamumuhay nila ay palipat-lipat or meron silang nomadic lifestyle. Ibig sabihin is hindi sila nakatira sa isang lugar ng matagal. Lumilipat-lipat sila depende sa lugar kung saan may pagkain. Dahil dito, hindi sila nagpapatayo ng permanenteng bahay. Gumagawa lang sila ng maliliit na bahay kubo para meron silang matuluyan. Kapag sa lugar na yon is naubos na yung pagkain or wala na silang makain is hahanap na naman sila ng ibang lugar kung saan merong pagkain at doon naman sila titira. Ngayon, dumako naman tayo sa kanilang tradisyon. Ang mga Eta ay maraming natatanging tradisyon na nagpapakita ng kanilang kulturang mayaman sa kasaysayan. Una na rito ay ang pangangaso at pangangalap ng pagkain or hunting and gathering sa English. Ang mga Eta ay napakahusay na mangangaso. Kaya nilang manghuli ng mga hayop tulad ng usa at baboy ramo gamit lamang ang sibat, pana at bitag. Hindi sila gumagamit ng baril o makabagong gamit pero napakagaling nilang manghuli ng mga hayop para meron silang makakain. Pangalawa ay kaingin o pagsusunog ng gubat sa pagtatanim or slash and burn farming. Sa halip na gumamit ng makabagong paraan ng pagsasaka, ang ginagawa nila ay ang pagkakaingin o ang pagsusunog ng bahagi ng gubat upang taniman ng mga pananim tulad ng mga kamote, saging at gabi. Dahil palipat-lipat sila ng tirahan, kaya kailangan nilang magsaka sa iba't ibang lugar. Mas madali nilang mapagtataniman ang lupa kapag malinis na ito at hindi na nila kailangan gumamit pa ng mga fertilizer kasi natural na mataba na yung lupa bago ay pagkatapos ng sunog.
Pangatlo ay pasalitang tradisyon or oral tradition. Dahil walang sariling alpabeto o aklat ang mga Aita noon, is hindi nila isinusulat ang kanilang kasaysayan. Sa halip is ipinapasa nila ang kanilang mga kwento, alamat at kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasalaysay, pagsasayaw at paggamit ng musika. Oral tradition ang paraan nila upang hindi makalimutan ang kanilang kasaysayan at paniniwala. And ang kanilang sayaw ay ginagaya ang mga galaw ng hayop at kalikasan. Pang-apat is tato or pagtatato. Sa kultura ng Aita, ang mga may tato ay tanda ng kagitingan at kagandahan. Para sa kanila, kapag may tato ka, is ibig sabihin matapang at marangal ka. Ang pagtatato ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at tradisyon. Sa pagtatato is dito sila nakikilala at tanda ito ng kanilang pagkakakilanlan. Ang panglima is traditional na panggagamot or sa English is healing and herbal medicine. Sa halip na pumunta sa doktor is may sariling mga albularyo ang mga Aita at gumagamit sila ng mga halamang gamot para sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ginagamit nila ang ugat, dahon at iba pang bahagi ng halaman bilang lunas sa iba't ibang sakit. Naniniwala kasi sila na ang paggaling ay hindi lamang sa physical kundi spiritual din. Pang-anim is musika at sayaw or music and dance. Mahilig sa musika at sayaw ang mga Aita. Gumagamit sila ng mga katutubong instrumento tulad ng mga bamboo float or tambol. Meron silang special na sayaw na tinatawag na tayaw na kanilang isinasayaw tuwing may pagdiriwang. At ngayon, dumako naman tayo sa wika na ginagamit ng mga Aita. Maraming iba't ibang wika ang mga Aita, depende sa pangkat na meron sila. Ilan sa mga pangunahing wika nila ay ang una ay ang Sambal Aita. Ito ay ginagamit na wika na nakatira sa Sambales. Pangalawa is Abilene. Ito naman ay sinasalita ng mga Aita na nakatira sa Tarlac. And ang Mag-Indi is sinasalita ng mga Aita na nakatira sa Pampanga, Tarlac at Bataan. Ang Mag-Antsi naman ay isinasalita sa gitnang Luzon. Then ang Ambala is ito yung ginagamit na wika ng mga Aita na nakatira sa Zambales at Bataan. Ngunit sa panahon ngayon is marami ng mga Aita ang nakapagsalita ng Tagalog, Kapampangan at Ilocano dahil nakikisalamuha sila sa iba't ibang pangkat na kung saan doon sila nakatira. Ngayon, dumako naman tayo sa relihiyon na meron ang mga Aita. Iba-iba ang paniniwala ng mga Aita, depende sa kanilang pangkat or depende sa pangkat na meron sila. Ang una na rito ay paniniwala sa isang Diyos. Mailang Aita na naniniwala sa isang Diyos. Naniniwala sila sa isang Diyos na makapangyarihan. Ang halimbawa nito ay ang mga Aita na nakatira sa bundok Pinatubo na sumasamba sa tinatawag nilang Apo na or na tinuturing nilang pinakamataas na espiritu. Pangalawa is animismo or animist. Ito yung paniniwala sa paniniwala sa mga espiritu. Ang ibang Aita ay naniniwala sa animismo, ibig sabihin is naniniwala sila na may mga espiritu sa kalikasan. Halimbawa ng kanilang paniniwala is may mga espiritu sa ilog, bundok, at gubat at langit. May mga espiritong mabuti at masama na maaaring makaapekto sa kanila. Kaya ginagalang nila ang kalikasan para hindi magalit ang mga espiritu na meron doon. Kaya 'di ba napapansin natin na maraming katutubo na iniingatan at ginagalang talaga nila yung kalikasan. Is kapag meron silang nakikitang tao na gumagawa ng masama sa kalikasan na yun is nagagalit sila dahil sa paniniwala nila is parang binabastos or hindi nirerespeto yung kanilang Diyos or yung kanilang pinaniniwalaang Diyos.
Pero sa panahon ngayon 'no, marami ng mga ETA, lalong-lalo na yung mga nakatira sa Zambales at Pampanga ang nagpa-convert or nagpalipat or naging Katoliko o Protestante dahil sa pananakop ng mga Kastila at misyonerong Kristiyano. And hanggang dito lang po yung aking part and maraming salamat. Ngayon naman, tatalakayin natin ang kasuotan ng mga katutubong Aita, particular na sa pagbabago nito mula sa tradisyonal patungo sa modernong panahon. Noon, ang mga kasuotan ng mga katutubong Aita ay simple lamang at naayon sa kanilang kapaligiran. Pinapakita nito ang kanilang pagiging malapit sa kalikasan at ang kakulangan ng mga modernong materyales. Para sa mga kabataang babae, karaniwang nagsusuot sila ng mga wrap-around skirt o mga paldang binabalot sa baywang. Ito ay madalas gawa sa mga natural na materyales tulad ng hinabing tela o dahon. Halimbawa, sa ilang grupo ay gumagamit sila ng mga hinabing tela na may makukulay na disenyo na nagpapakita ng kanilang kultura. Pangalawa, para sa mga nakatatandang babae, ay gumagamit sila ng bark cloth o tela na gawa sa balat ng kahoy. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng kaalaman sa paghahanda ng balat ng kahoy upang maging tela. Ito ay madalas na ginagamit para sa mga damit o iba pang mga gamit. Pangatlo, para sa mga nakakatandang lalaki naman, karaniwang nagsusuot sila ng loincloth o bahag. Ito ay simpleng piraso ng tela na binabalot sa baywang at sa pagitan ng kanilang mga binti. Ito ay praktikal kasi nga para sa kanilang mga gawain sa pangangaso o pagsasaka. At isang natatanging kasuotan naman para sa mga nakatatandang babae ay ang pagsusuot nila ng bark cloth na ipinapadaan sa pagitan ng mga binti at kinakabit sa kanilang baywang. Ito ay isang espesyal na kasuotan na maaaring may kaugnayan sa kanilang mga tradisyon o seremonya. Dahil sa malawak na pakikisalamuha sa mga taong nakatira sa kapatagan, ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang kasuotan. Makikita natin na ang paggamit ng mga modernong damit tulad ng t-shirt, pantalon at mga rubber sandals ay naging karaniwan na makikita sa kanilang kasuotan. Ito ay dahil na mas madaling pagkuha ng mga ganitong uri ng damit sa pamilihan. Halimbawa, ang mga kabataan ay madalas na nakikitang nakasuot ng mga t-shirt na may mga printa o disenyo. Pero, gayunpaman, ang mga tradisyonal na elemento ay nananatili pa rin, lalo na sa mga seremonya. Halimbawa, sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga kasal o ritual, ang mga tao ay nagbabalik sa kanilang tradisyonal na kasuotan. Ang mga nakakatanda ay patuloy na nagpapanatili ng mga tradisyonal na paraan ng paghahabi at paggawa ng damit. Sa madaling salita, ang kasuotan ng mga katutubong Aita ay nagpapakita ng kanilang kasaysayan at kultura. Habang nagbabago ang panahon, nagkakaroon din ng pagbabago sa kanilang kasuotan. Ngunit ang mga tradisyonal na elemento ay nananatiling mahalaga sa kanilang pagkakakilanlan sapagkat yun ang kanilang kultura. Dumako naman tayo sa sining ng mga Aita. Una, ang paghahabi at paggawa ng basket o weaving and plaiting. Ang mga kababaihan na Aita ay mahusay sa paghahabi. Gumagawa sila ng mga winos o tinatawag na bilao at banig o tinatawag na mats na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang mga bilao ay ginagamit sa paghihiwalay ng palay sa ipa, habang ang mga banig naman ay ginagamit bilang higaan o upuan. Ang mga kalalakihan naman ay gumagawa ng mga armlets o perselas na karaniwang gawa sa mga natural na materyales. Ang paggawa naman ng kanilang raincoats. Gumagawa sila ng mga raincoats o kapote o na mula sa dahon ng palma na epektibong pananggalang sa ulan. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na gumawa ng mga natural na materyales para sa kanilang pangangailangan o bilang makikita natin na yung sa mga bahay. Pangalawa, papilat sa katawan or body scarification. Noon, ang gawain ito ay isang uri ng sining visual. Sinasadya nilang sugatan ng kanilang balat upang lumikha ng mga pilat bilang palamuti. Ang mga Aita naman ay sinasadyang sinasaktan ang kanilang mga likod,
braso, dibdib, binti, kamay, at tiyan. At pagkatapos ay iniirita nila ang mga sugat gamit ang apoy, apog at iba pang paraan upang bumuo ng mga bilat. Ang iba pang decorative na makikita o ginagawa nila ay ang pagpuputol ng mga ngipin. Sumunod naman ang mga palamuti or ornaments. Gumagamit sila ng mga likas na materyales para sa kanilang mga palamuti, kabilang ang mga bulaklak, dahon, bilang panakip sa tainga at ginagamit para sa mga ilang okasyon. Ang mga sinturon, kwintas at mga bandang leeg nila na gawa sa inabing ratan at balahibo ng baboy, ramo, ay madalas na isinusuot. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain at paggamit ng mga likas na yaman. Sumunod naman ang hunting and gathering o pangangaso at pagtitipon. Gumagamit ang mga aita ng mga tradisyonal na mga kasangkapan tulad ng mga pana at palaso, mga bitag at mga silo para sa pangangaso. Nanghuhuli din sila ng mga isda gamit ang mga kahoy na salamin sa ilalim ng tubig at mga sibat na baril na gawa sa kawayan at goma. Ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na kaalaman sa kalikasan at kanilang kakayahan na mabuhay sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan. Ang mga kasaysayan at sining na ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga aita sa kanilang kalikasan at ang kanilang kakayahang umangkop sa kanilang kapaligiran. Ipinapakita rin ito ang kanilang mayamang kultura at tradisyon. Ngayon naman, dumako naman tayo sa uri ng mga personalidad ng mga tribong Aita. Mahalagang iwasan ang pagiging paglalahat ng pagkakaiba ng mga tao sapagkat ang bawat individual ay iba-iba. Gayunpaman, may ilang mga katangiang kultural na madalas na napapansin sa mga Aita dahil sa kanilang tradisyonal na pamumuhay at mga pinahahalagahan. Una na dito ang pagiging matatag at maparaan. Ang katangiang pagiging matatag at maparaan ng mga Aita ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahan na umangkop at mabuhay sa iba't ibang kapaligiran. Ipinapakita ito sa kanilang malawak na kaalaman at kasanayan bilang mga dalubhasang mga aso, mga tagatipon ng pagkain at mga tradisyonal na magsasaka. Ang kanilang pagiging matatag ay nakaugat sa kanilang kakayahang harapin ang mga pagbabago sa kapaligiran, tulad ng mga natural na kalamidad o mga pagbabago sa kanilang tradisyonal na lupain ng may talino at determinasyon. Ang kanilang pagiging maparaan ay makikita sa kanilang kakayahang gumamit ng mga likas na yaman sa kanilang paligid upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, tulad ng paggawa ng mga kasangkapan mula sa kawayan o paggamit ng mga halaman para sa panggagamot. Higit pa rito, ang kalikasan at lupa ay nagbibigay Higit pa rito, ang kanilang malalim na pag-unawa sa kalikasan at lupa ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makahanap ng pagkain, gamot at iba pang mapagkukunan at magsasaka ah, sa paraang matutustensyonan na sumasalamin sa kanilang matagal ng pakikimuhay sa kalikasan. Pangalawa, ang pagiging mapayapa at mapagkumbaba nilang tao. Ang katangiang ito ay madalas na naiugnay sa mga Aita na nagpapakita ng kanilang kagustuang mamuhay ng walang gulo at may paggalang sa kapwa. Ang kanilang mapayapang ugali ay maaaring nag-uugat sa kanilang tradisyonal na pamumuhay na nakabatay sa pamuhay ng harmonya sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Mas pinipili nilang umiwas sa mga alitan o hidwaan at sa halip ay nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanilang pagiging mapagpakumbaba ay makikita sa kanilang pagiging simple at hindi mapagmataas na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa mga tradisyonal na kaugalian at respeto sa mga nakakatanda. Ito ay maaaring dahil din sa mga karanasan ng diskriminasyon at
marginalisyanong sana ako? Ito ay maaring dahil din sa mga karanasan ng diskriminasyon at marginalisasyon kung saan ang pagpapakumbaba ay naging paraan ng pagpapanatili ng dignidad at pag-iwas sa karagdagang gulo. Ang kanilang pagiging mapayapa at mapagkumbaba ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa maayos na pakikipag-ugnayan at ang kanilang kagustuhang mamuhay ng payapa sa kanilang kapaligiran. Pangatlo naman ang pangangalaga sa kultura. Ang mga Aita ay may malalim na pagtatalaga sa pagpapanatili ng kanilang kultura. Isang aktibong pagsisikap upang mapanatili at ipasa ang kanilang natatanging pagkakakilanlan sa mga susunod na henerasyon. Ipinapakita nila ang kanilang mga mas malalim na pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan, kasaysayan at mga kaugalian. Kinikilala ang kahalagahan ng kanilang kultura bilang bahagi ng kanilang pag-iral. Sila ay nagsusumikap na mapanatili ang kanilang katutubong wika, isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura, sa pamamagitan ng paggamit nito sa pang-araw-araw na komunikasyon at pagtuturo sa mga kabataan. Pinapatuloy din nila ang kanilang mga espiritual na paniniwala at ritual na nakaugat sa kanilang koneksyon sa kalikasan sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanilang mga tradisyon tulad ng seremonya o ritual. Ang pagsasagawa ng kanilang tradisyonal na kasanayan tulad ng pangangaso, pagtitipon, paghahabi at paggawa ng mga kagamitan ay mahalaga sa kanilang pamumuhay at sinisikat nilang ipasa ito sa mga batang henerasyon. Sa kabila ng mga hamon mula sa pagbabago ng panahon tulad ng pagkawala ng kanilang mga tradisyonal na lupain, diskriminasyon at modernisasyon, patuloy silang nagsusumikap na mapanatili ang kanilang kultura at pagkakakilanlan bilang isang paraan ng pagpapanatili ng kanilang dignidad at respeto sa kanilang sarili. Pang-apat, ang pagkakaroon nila ng mas malalim na koneksyon sa kalikasan o deep connection to nature. Ang malalim na koneksyon ng mga Aita sa kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Hinuhubog ng kanilang tradisyonal na pamumuhay na nakabatay sa pangangaso, pagtitipon at tradisyonal na pagsasaka. Ang kanilang kaalaman sa kalikasan ay hindi lamang theoretical, kundi praktikal at mahalaga para sa kanilang kaligtasan, na naglalaman ng detalyadong pag-unawa sa halaman, hayop at siklo ng kalikasan. Hindi nila itinuturing ang kalikasan bilang isang mapagkukunan lamang, kundi bilang isang bahagi ng kanilang komunidad na ipinapakita sa kanilang mga tradisyon at paniniwala na nagpapakita ng paggalang sa mga espiritu ng kalikasan. Ang kanilang pamumuhay ay nakadepende sa mga likas na yaman, kaya't mahalaga para sa kanila na mapanatili ang balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng sustainable na paraan ng pangangaso, pagtitipon at pagsasaka. Sa madaling salita, ang kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan ay resulta ng kanilang matagal ng pakikimuhay dito at isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Panglima, ang community focus o ang mas malalim na pagpapahalaga ng mga Aita sa ugnayan ng pamilya at komunidad ay nagpapakita ng kanilang pagiging nakatuon sa komunidad. Isang mahalagang aspeto ng kanilang kultura na nagtatampok sa kooperasyon at pagtutulungan. Itinuturing nila ang pamilya bilang pundasyon ng kanilang lipunan na may matibay na ugnayan na nagbibigay ng suporta at proteksyon sa bawat miyembro, kung saan ang karunungan ng mga nakatatanda ay lubos na pinahahalagahan. Ang komunidad ay tinuturing ng isang malaking pamilya, kung saan ang bawat isa ay may responsibilidad sa kapakanan ng iba. At ang kooperasyon ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Ang pagtutulungan ay makikita sa kanilang pang-araw-araw na gawain, mula sa pangangaso at pagtitipon hanggang sa pagbabahagi ng mga mapagkukunan at suporta sa mga nangangailangan. Ang pagkakaisa ay pinahalagan upang mapanatili ang kapayapaan, kung saan ang mga desisyon ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng konsensus
o nagbibigay daan sa bawat membro na magkaroon ng boses. Sa kabuuan, ang kanilang pagiging nakatuon sa komunidad ay nagpapakita ng kanilang malalim na pagmamalasakit at pagtutulungan na nagpapatibay sa kanilang pagkakaisa bilang isang grupo. At ang pang-anim naman ang conscientiousness o pagkamatapat. Ang pagkakaroon ng katangian ng mga Aita na ito ay sumasalamin sa kanilang mataas na antas ng responsibilidad, organisasyon, pangangalaga at kasipagan na kinakailangan ng kanilang tradisyonal na pamumuhay. Ang kanilang malalim na pag-unawa sa kalikasan ay nagtuturo sa kanila ng responsableng paggamit ng likas na yaman na mahalaga para sa kanilang kaligtasan at kinabukasan ng kanilang komunidad. Ang maayos na organisasyon ay kailangan sa kanilang ruta ng pangangaso ay kanilang mga gawain mula sa pagpaplano ng ruta ng pangangaso hanggang sa paghahanda ng mga komunidad. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang likas na bahagi ng kanilang pamumuhay na nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa balanse ng ekosistema. Ang kasipagan ay kinakailangan sa kanilang mga tradisyonal na gawain na nangangailangan ng malaking pagsisikap at dedikasyon upang mapanatili ang kanilang pamumuhay sa harmonya ng kalikasan. Sa kabuuan, ang kanilang pagkamatapat ay nagpapakita ng kanilang malalim na paggalang sa kalikasan at ang kanilang dedikasyon sa kanilang tradisyon na pamumuhay. At panghuli, ang pagiging magalang at mahinahon ng mga Aita. Ang pagkakaroon ng kanilang katangian na ito o pag-uugali ay kilala sa kanilang pagiging magalang at mahinahon. Isang pag-uugali na nagpapakita ng malalim na paggalang sa kanilang mga nakakatanda at tradisyonal na hierarkiya ng kanilang komunidad. Ang karunungan at karanasan ng mga nakatatanda ay lubos na pinapahalagahan at ang kanilang mga opinyon ay may malaking impluensya sa mga desisyon. Ang kanilang tradisyonal na sistema na pagdedesisyon ay madalas na nakabatay sa consensus. Ngunit, ang mga nakatatanda ay may mahalagang papel sa paggabay sa mga gawain ng komunidad. Dahil sa mga karanasan ng diskriminasyon at marginalisasyon, ang mga Aita ay kadalasang nagpapakita ng pag-iingat at pagiging mahinahon harap ng mga tagalabas. Isang paraan ng pagprotekta ng kanilang sarili at sa kanilang komunidad. Ang kanilang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugang kawalan ng pakikipag-ugnayan, kundi isang maingat na pagpili ng mga salita at kilos na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa tradisyon at ang kanilang pag-iingat sa harap ng mga potensyal na panganib. Sa kabuuan, ang mga Aita o ang mga katutubong nanirahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, particular sa mga bulubundukid, ay nagtataglay ng mayamang kasaysayan bilang mga unang tao ng bansa. Ang kanilang kultura na nakaugat sa malalim na koneksyon sa kalikasan ay nagpapakita ng kanilang pagiging matatag, mapayapa at nakatuon sa komunidad. Pinapahalagahan nila ang kanilang mga tradisyon, kabilang ang kanilang mga katutubong wika, tradisyonal na kasuotan at mga sining tulad ng paghabi, paggawa ng pananggalang sa ulan at pagpapilat ng katawan, habang pinapanatili ang kanilang paggalang sa mga nakatatanda at ang kanilang tradisyonal na sistema ng pagdidesisyon. Sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakarap, ang mga Aita ay patuloy na nagpapakita ng kanilang pagkamatapat at pagtatalaga sa pagpapanatili ng kanilang natatanging kultura. Sa muli, ako si Angela Aninyon, kasama ko si Shanine Panagiton at Ahay Pabaganyan. Ito ang Aita Tribe. Maraming salamat po.